Tuwing eleksyon, hindi nawawala sa kampanya ang mga sari-saring souvenir at giveaway na ipinamimigay ng mga kandidato. Gaano nga ba kahalaga ang mga giveaway na ito sa mga botante? Balitang hatid ni Sherry Ann Torres. May pagdarating yung aming ako. Sa mahigit 2 buwang pagsama namin sa mga kampanya, may mga napansin kami sa mga dumadalo sa campaign rally. Mga nagkwekwentuhan habang may nagsasalitang kandidato sa entablado. Pero pag natapos ang talumpati o may bago ng tatawaging kandidato, agawan na sa candy, pamaypay, baller band at iba pang giveaway. Ipag-agawan po kami. Nakakaano rin, pag nakakuha ka rin ng mga souvenir ng kandidato. Kanya-kanya ang diskarte. Ang iba may special request pa, gaya ng t-shirt. Ang mga leaflet, poster at sticker halos hindi napansinin. Wala kaming nakuha. Ano ba yan? Nasa harap pa kami. Ang agawan ng mga souvenir bahagi na raw ng katuwaan sa kulturang Pilipino. Pero sabi ng isang clinical psychologist, hindi lang pinag-aagawan ang mga souvenir para magamit. Maganda raw kasi ang packaging ng mga political ads sa mga kandidato, kaya naiengganyo ang mga tao na kumuha ng remembrance. May mga botante kung ano yung immediate gratification lang, kung ano yung nagpasaya sa kanila. Pero marami na rin botante, alam nila na hindi yung galing at ganda ng binigay sa'yo na giveaway ang nagmamatter. Sabi naman ng isang political scientist, maraming dahilan bakit maraming botante ang naghahanap na ngayon ng giveaway ng mga kandidato. Nariyan ang kawalan ng maayos na political system sa bansa, hindi magandang karanasan ng mga botante sa mga politikong puro pangako, at ang pamimihasa ng mga namimigay na kandidato. Sana magising din tayo na hindi yung mga pamaypay, yung mga t-shirt, mga panyo, mga tuwalya, magpapaganda sa ating kinabukasan. At lagi natin isipin, hindi yung mga politiko, kundi tayo ang gumagawa ng kinabukasan ng ating bansa. Sherry Ann Torres, GMA News.